Mga kasama, alam nyo bang ayon sa survey ng social weather stations, wala pang 2 taon mga kasama mula nang sumahimpapawid, mahigit ng 1 milyong Pilipino dito pa lang yan sa bansa ang nakikinig sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Naku, talaga nga naman. Maraming salamat po. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon po, mahal naming mga suki, mga listeners, mga kaibigan. Siguradong matutuwa kayo sa ating episode today. Pangalawa pa lamang sa bagong taong 2012. At syempre matutuwa kayo dahil sa 2 dahilan ito mga kasama. Una, kasama na muli natin, nagbabalik na, narito na ang na-miss nating last week, ang matalino, disiplinado at charismatic na Executive Director po ng National Nutrition Council, si Health Assistant Secretary Bernie Flores. Welcome back, Ma'am Bernie, at Happy New Year. Ang haba ng intro, no? Ang haba ng aking bakasyon. Isa lang naman. Isa pong talagang sobrang na-miss. Isa pong mapagpala, mabunga at mapayapang bagong taon sa iyo, Rod. At sa lahat din ng ating mga dear listener ng Radyo Mo sa Nutrisyon. At belated happy Epifany din. Oo. Ano naman, Rod? Yung pangalawang dahilan at excited tayo sa ating second episode for 2012. Eto, Ma'am Bernie, ang pangalawang dahilan ay ang ating pagtatanghal ngayon na pagbabalik tanaw mga kasama sa mga episodes ng Season 2 ng Radyo Mo sa Nutrisyon na naging paborito ng ating listeners. Oo nga, alam mo, kaya paborito nila yan dahil ito yung mga episode na ito yung pinaka-informative at liveliest sa ating mga episodes. Para bang greatest hits. Kaya nga, Ma'am Bernie, nang malaman kong greatest hits ng Season 2 ang ating presentasyon ngayon, sobrang excited na ako. Kaya umpisahan na natin, Ma'am Bernie. Okay. Oo nga, Rod. Alam mo, angkop na angkop yung maiden episode ng Season 2 ng Radyo Mo sa Nutrisyon na pinamagatang Nutrition Month. Dahil July 16, 2011, ito ay nasa himpapawid at tuwing July nga ay ipinagdiriwang ng buong bansa ang Nutrition Month. And as you know, mga kaibigan, ang National Nutrition Council, ang akin pong ahensya, ang lead agency sa selebrasyon ng Nutrition Month. Kaya naman ang inanyayahan nating resource person noon ay ang officer in charge ng Nutrition Information and Education Division ng NNC na walang iba kundi si Miss Jovi Rabal. I remember, Ma'am Bernie, pinaliwanag ni Miss Jovi na ang Presidential Decree 491 ang nakatagda sa buwan ng Hulyo bilang Nutrition Month. In fact, Anya, 37 taon na tayong nagseselebra ng Nutrition Month. Ang dagdag pa niyang paglilinaw, hindi como July ang Nutrition Month ay July lang importante ang nutrisyon. Sa araw-araw ani ni Miss Jovi ay mahalaga ang wastong nutrisyon dahil araw-araw tayong kumakain at lahat ng ating kinakain ay may role sa ikabubuti o ikakasama sa ating kalusugan at katawan. Oo, tama, Rod. Naalala mo pa ba yung theme ng Nutrition Month 2011? Sige nga, test nga. Team. Naku, hindi ko yan makakalimutan, Ma'am Bernie. Ano yun? Isulong ang breastfeeding. Check. Okay. Tama, sapat, at eksklusibo. Correct. Diba? Bigyan natin ng puzzle load natin si Mr. Rod. 100 yan, ha? Okay, ang sumunod naman nating episode, nung July pa rin, July 23, ay yung follow-up sa topic pa rin ng Nutrition Month. At pinaksahan natin dyan yung kahalagahan ng pagsusulong ng tema ng Nutrition Month na breastfeeding check, tama, sapat at eksklusibo. Actually, pinili natin yung temang yan bilang pagbibigay ng buong suporta at pagbibigay diin na rin sa kampanya ng Department of Health na breastfeeding check. Layon kasi ng kampanya na himukin yung lahat ng sektor ng lipunan na tumulong sa pagtataguyod, pagsusuporta at pagprotekta sa correct practices o wastong paraan ng pagpapasuso sa sanggol. At guest resource person natin on Ma'am Bernie, ang isa namang Nutrition Officer 2 mula sa Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council na si Miss Kate Demetrio. Oo, si Miss Kate ang ating breastfeeding queen ng NNC. Kasi nakadalawang baby na siya at parehong exclusively breastfed yung dalawa niyang anak.
at napaka galing niya kasi inihayag niya sa atin na mahalaga talagang suportahan, itaguyod, pangalagaan at protektahan ang wastong breastfeeding para sa kinabukasan, sa kalusugan ng ating bansa, sa ekonomiya ng ating bansa, sa kalusugan ng ating mga sanggol at maging ng mga ina. At syempre binigyan din ni Miss Kate na posible kapag hindi nagpapa-breastfeed ang mga sanggol ay mas mataas ang risk nila sa infant death o pagkamatay dahil ipinaliwanag niya ang breast milk ay itinuturing na buhay na gatas dahil bukod sa nagbibigay ng nourishment sa bata ay nagtataglay ito ng mga antibodies na nangangalaga sa mga baby laban sa mga sakit. I remember iniisa-isang pinaliwanag ni Miss Kate yung kahulugan ng tama, sapat at eksklusibo. Pag sinabi po natin tama, ito yung agarang paglagay kay baby sa dibdib ni mami mula pagkasilang, pagkalabas po, no? Upang maumpisang makasuso ni baby kay mami. At ginagawa ito dapat sa loob ng 1 oras mula pagkapanganak. Yung first hour, yung initiation ng breastfeeding po. Yung sapat naman po, tama, tas sapat naman po tayo. Pag sinabi po natin sapat po yung gatas ni mami o yung gatas ng ina dahil pag sa unang linggo ni baby, kaunti lamang po yung kailangan na gatas ni baby, no? At habang pinapasuso ni mommy si baby, dadami po yung kanyang gatas. Basta patuloy lang po yung kanyang pagpapasuso. Pag sinabi po nating exclusive breastfeeding or eksklusibong napapasuso po, ito po yung gatas ng ina lamang. Wala po tayong ibibigay ng ibang gatas, ibang tubig or ibang pagkain po sa loob ng unang 6 na buwan ng baby. Pagdating po ng kanyang ika-6 na buwan, dito pwede na po natin magbigay ng karagdagang pagkain or yung tinatawag natin complementary foods po. Habang ipinagpapatuloy po yung pagpapasuso ng hanggang 2 taon and beyond or higit pa. Okay, magpapatuloy po mga kaibigan ng Radyo Mo sa Nutrisyon, pero break muna tayo, Rod, para sa text question of the day. Eto na. Napakadali. Pinakahihintay. Oo, at naibang tanong, walang maling sagot. First time, walang maling sagot. Ang unang 3 makakapag-text ang bibigyan natin ng premyo as usual. Eto na ang tanong natin, napakahirap. Ang tanong, bakit ninyo paborito ang Radyo Mo sa Nutrisyon? At syempre, may tip ako sa inyo. Pwedeng ang sagot ay isang salita lang, ha? Remember, matagal mag-text kapag mahaba ang sagot. Ayan mga kaibigan. I-text nyo lang po ang inyong sagot sa ganitong format. Ang inyong full name, space, ang address, space, at syempre ang sagot. At isend nyo po ito sa 0908-862-6618. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Sina Asek Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Roderick Marcelino sa programang Radyo Mo sa Nutrisyon. We're back at kabilang pa rin sa ating mga pinag-uusapan noong 2011. Buwan naman ng Agosto mga kasama ay ang pagpapalawak po ng kaalaman tungkol sa breastfeeding. Ma'am Bernie. Yes, Rod. Agosto nga kasi pinaiiral naman ang National Breastfeeding Awareness Month na itinakda ng Republic Act 10028 or yung tinatawag nating Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009 na ang target ay ang mga buntis at nagpapasusong ina. Ang naging bisita natin that afternoon ay ang National Infant and Young Child Feeding Coordinator ng National Center for Disease Prevention and Control ng Department of Health na si Miss Bessie Borja. Oo, Rod. At naalala ko na ipinaliwanag ni Miss Bessie na ang tema ng National Breastfeeding Awareness Month ay Breastfeeding, Talk and Check. Ayun. Oo. Talk, yan, ang ibig sabihin ay komunikasyon na nagpo-promote ng check o tama, sapat at eksklusibong pagpapasuso ng sanggol mula pagkapanganak hanggang 6 na buwang gulang. Ayon din kay Miss Bessie Borja, napaka-importante sa breastfeeding ang komunikasyon sa radyo, sa TV, sa mga babasahin at maging sa mga health and nutrition worker para maitama ang mga maling mensahe tungkol sa breastfeeding at gayon din para mapataas ang practice ng exclusive breastfeeding upang patuloy na makatulong sa pag-angat ng nutritional status ng mga sanggol at kabataan at
napaka-importante, mapababa rin yung insidente ng infant and child death. Mahalaga rin, Ma'am Bernie, ang papel ng mga employer, mga pamahalaang lokal, mga pribadong organisasyon, at ng anumang tanggapan sa pagtataguyod, pagsuporta, proteksyon at pangangalaga sa breastfeeding. Oo, tama ka dyan, Rod. In fact, tinalakay natin yan sa dalawa nating episodes, dun din sa buwan ng Agosto, yung role of business in breastfeeding promotion at yung pangalawa ay yung breastfeeding in the workplace. Dun sa una, sa role of business in breastfeeding promotion, sinabi ng guest resource person nating siyang Executive Director ng Mandaue City Chamber of Commerce and Industry na si Miss Marlene Bedia na hindi lang mabuti sa pamilya ang breastfeeding, kundi mabuti rin ito sa negosyo. Dahil ayon kay Miss Bedia, ang pagkakaroon ng breastfeeding program sa isang kumpanya gaya ng pasilidad para sa breastfeeding ay nakapagpapataas sa moral, sa partisipasyon at maging loyalty ng mga empleyado nito. At nababawasan pa ani ang pag-absent ng mga empleyadong ina na ang resulta ay karagdagang productivity o sahod ng ating mga empleyado. Doon naman sa breastfeeding in the workplace, Rod, tiniyak ng manager ng Corporate Social Responsibility Project Unit ng Employers Confederation of the Philippines o yung tinatawag nating ECOP na si Ms. Rodora Benaventura na patuloy na pinopromote ng ECOP sa kanyang mga miyembrong mangangalakal ang mga programang pangkababaihan gaya ng orientation sa kahalagahan ng kalusugan ng ina at ng sanggol, prenatal services at breastfeeding education at iba pang mga issue tungkol sa reproductive health. Naalala mo, dagdag pa nga ni Ms. Benaventura na noon pa mang 2006 at 2007, kahit wala pa yung Republic Act 10028 or ang Expanded Breastfeeding Promotion Act, na isabatas nito lamang 2010, ay meron na ang ECOP at ang kanilang mga miyembro ng mga facilities para sa breastfeeding. Sinunda naman yan, Ma'am Bernie, ng isa sa mga pinakamasaya nating episode sa breastfeeding. Oo, naalala ko yun. Breastfeeding Friends, marami sa ating mga mother listeners ang na-inspire sa sharing ng ating naging celebrity guest resource persons, ang lifestyle columnist na better half ng ating dating Senador Migs Subiri, si Miss Audrey Tan Subiri, na nagsabing ang breastfeeding ay isa sa mga napakahalagang regalo na imaibibigay ng ina sa kanyang anak. Habang sa aspeto naman ng bisyo at dieta, may pahayag ding nakakatuwa ang radio and TV personality and actor na si Miss Amy Perez. Pero disiplina ko po yung sarili ko na number one, alam naman natin lahat na hindi tayo dapat naninigarilyo. Pag nag-breastfeed tayo, hindi naman po ako naninigarilyo. So hindi ka rin dapat umiinom ng alcohol. Tapos more on water po ako at saka mga soup. O di po ba, mga kaibigan, iwasan o wag nang magsimulang manigarilyo o uminom ng alak, lalo na kung kayo'y ina at may baby. Oo. Sa pagpapatuloy po ng special edition ng Radyo Mo sa Nutrisyon, ibibigay naman namin sa inyo mga mahalagang talakayan dito sa programa tungkol sa iba't ibang programa ng pamahalaan, tungkol sa kalusugan, tungkol sa pagkain, at of course sa nutrisyon. Pero bago yan, balikan muna natin ang ating text question of the day, Rod. Sige, ihanda na po ang inyong mga cellphone. Oo. At ang tanong po natin ay, bakit ninyo paborito ang Radyo Mo sa Nutrisyon? Ayan, napakasimpleng tanong mga kasama. I-text lang pong inyong sagot sa ganitong format, ang inyong full name, space, address, space, at siyempre ang sagot po sa ating tanong ngayong hapon. At isend po ito sa 0908-862-6618. Text na. At kayo po ay nakikinig sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Sina Asek Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Roderick Marcelino sa programang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Bilang pagbabalik tanaw, Rod, midway nung ating season 2 ng Radyo Mo sa Nutrisyon, mga kaibigan, tinalakay naman natin ang mga programa ng Department of Health, kabilang yung accessibility para sa mga maralita o sa mga pobre ng specialty hospitals, na ito ay ipinaliwanag naman sa atin ng ating guest resource person, ang Health Assistant Secretary for Special Concerns, si Assistant Secretary Elmer Punzalan. Pinakamahirap
natin mga kababayan, yan i-covered. So wala pong tatanggihan, ASEC, ha? Kahit na vendor, kahit na unang habilin sa atin. Kahit sino to. Lalo na yung pobre. Opo. At naging follow-up po dyan ang tungkol naman sa DOH Public-Private Partnership Program na tumitiyak na masaserbisyuhan ng mga government hospital ang mga mahihirap. Ito'y ayon kay Health Undersecretary Ted Herbosa. Yung PPP Management Office isisiguraduhin ang kapakanan ng ating mamamayan at ang ating mahihirap na gagamit nitong mga pampublikong ospital. Of course, binigyan din po natin ang mga programa ng gobyerno na may kinalaman sa well-being ng ating mga kababayan. Gaya na lang ng National Center for Geriatric Health na tumutugon sa special needs ng ating mga nakatatanda. Lahat naman tayo pupunta dyan, di ba, Rod? Oo. Para sa nais mga nais kumonsulta, ayon kay Chief of Hospital ng National Center for Geriatric Health ng Department of Health na si Dr. Miguel Ramos Jr. Meron po kaming telepono, pwede kong isabihin. 254-6963. You just call the number and make your appointment. Mas maganda ho kasi pag may appointment, ayaw din po namin maghintay kasi yung mga senior citizen na napakatagal. So gusto namin, kung may appointment, ando doon at yung bibigyan kaagad ng lunas ang kanilang pagdating doon, diretso na kaagad. Diretso. Mahirap maghintay ang matanda. Bawal maghintay ang matanda. Ayun. Sa aspeto naman po kaming mga kasama sa aspeto ng food sufficiency o pagkakaroon ng sapat nating supply ng pagkain, may pagtitiyag si Agriculture Assistant Secretary Salvador Salaco. General picture natin po, when we say agricultural commodities, we're at the 90% self-sufficiency level. If you break it down into the different commodities, manok, baboy, we're at the 90% self-sufficiency level. Ang gulay, mataas po ang self-sufficiency rate niyan. Pero, yun nga, nabanggit nyo kanina sa intro ninyo, kapag ka sinagasaan tayong medyo naapektuhan yung supply levels natin. As itlog, self-sufficient tayo. Isda. Ang isda, very much. Lalong-lalo na ang tilapia at bangus na tinatawag natin major commodities natin sa aquaculture program ng Department of Agriculture. Para rin sa mga kabataan, pinaksa rin natin ang tungkol sa nutrisyon sa paaralan kung saan sinabi ni Dr. Juan Araujo Jr. ng Health and Nutrition Center ng Department of Education. Dalawang gusto ko lang pong sabihin ay parating sa una doon sa ating mga administrators at mga guro. Bigyan ng kakulang pansin ng nutrition ng mga kabataan at hindi sila matututo kung ang batay gutom at may sakit. Sa mga magulang, patuloy na pangalagaan ng kalusugan at nutrisyon ng ating mga anak, ugaliing pakainin ng gulay at maging halimbawa tayo sa kanila. At of course, ipinahayag naman ng Commissioner representing Luzon ng National Youth Commission na si Ms. Georgina Nava na napakarami ngunit lingid sa kaalaman ng marami nakatuwang ang National Youth Commission sa pagtugon sa mga pangangailangan ng kabataan. Nitong nakaraang taon, tinalakay din po ng Radyo Mo sa Nutrisyon ang mga tinatawag na lifestyle diseases, gaya ng hypertension na ayon kay Dr. Dante Morales, ang National President po ng Philippine Society of Hypertension ay maaring maiwasan. Pero importante talaga yung sa diet. Yung pagkamatabaho kasi tayo, mas mataas ang blood pressure. In fact, isang taong mataba, pagka bababain natin yun, per 10 kilos na bumaba yung bababa ang blood pressure na 5 to 10 millimeter mercury. Ngayon, isa pa ho dyan, yung pagkain ng fruits and vegetables. Napaka-importante na mayroong ginawang studies, thousands and thousands of patients, na yung DASH diet, nakita nila, kombinasyon ng fruits and vegetables, o DASH, D-A-S-H, mag-google ho yan. Pagka ho yan, kumain ng fruits and vegetables versus people who, kanya lang sila kung anong gagawin nila, nakakatulong ho yan. Tsaka syempre, fruits and vegetables, low fat, at saka low saturated fat. Dagdag niya pa ho dyan, kung low salt ang kakainin ho niya, lalo pa ho.
at mga sakit sa puso kabilang mga kasama sa mga nangungunang killer diseases sa mga Pilipino na hindi lang pala isa kundi iba't ibang klase na iniisa-isa ng ating bisita o naging bisitang cardiologist, member of the board at secretary po ng Philippine Heart Association na si Dr. Eugene B. Reyes. Merong congenital, pinanganak kang may sakit sa puso. Okay. Yun yung mga may butas ang puso. Meron namang acquired. Pag sinabi mong acquired, marami yan. Pinaka-common is yung pagbabara na ugat ng puso. Ano pong tawag dun sa English? Coronary heart disease or coronary artery disease or ischemic heart disease. Maraming term dyan. Yan ay yung nagbabara ang ugat ng puso. Pwede ka rin merong heart failure. The word itself, pumapalya ang puso. Pwede ka rin may valvular heart disease. Sa Pilipinas, ang pinaka-common ay yung rheumatic heart disease. Nag-uumpisa yan sa bata at dinadala yan hanggang pagtanda. Meron pang isa, Rod, na nangungunang lifestyle disease na prone tayong mga Pinoy. Yan ay pinag-usapan naman natin nung bisperas ng Pasko ng resource person natin na isang diabetologist na si Dr. Rafael Cruz ng Philippine Association of Diabetes Educators. At para sa mga diabetics, sinabi niyang di na uso ang bawal-bawal. Susukatin na lang po at pipiliin yung tamang pagkain. May sukat po yan. Halimbawa, ang turo namin sa mga pasyente yung kanilang kamay. Halimbawa, kanin. Ang kanin, kasing laki lang po ng kamao. So may equivalent na po yun. Isa lang o. Pero pag malaki daw po yung kamao. O malaki kasi laki naman yan. Tao na yun. So ganon, isang Yung sukat ng kanilang kanin, kasi laki ng kamao nila. Ganon karami. Tapos, hindi pwedeng mag-double kamao. Hindi pwedeng mag-double. Pwedeng gano'n. Kasi dalawa na. Tapos pipili nila yung klase. So, tatlong klase yung pagkain natin. Isang carbohydrates, protina, at taba. So, dapat ito ay kombinasyon. Hindi pwedeng carbohydrates na kanin, ang ulam niya ay spaghetti. Parehong carbohydrates. Or ang kanyang kakainin ay kanin, uulam ng chiko. So parehong carbohydrates yun. Dapat meron silang piliin isda. So kung isda, pag nakabukas yung kanilang palad, ganun kalaki yung isda na pwedeng kainin. Ayan, isang sampal na. Isang sampal na isda. So ganun din po ba ang karne? Ang karne po ay yung laki lang ng kanilang ito lang, palad lang. Pwera yung daliri. Pwera yung daliri. Huwag yung sa amin daliri. Medaya na po yun. Okay. So karne, kasi laki ng palad lang. Ang isda, buong kamay na nakabukas ang palad. Paano po ang itlog, Doc? Ang itlog, allowed yan siguro sa isang linggo, mga 1 o 2 itlog lang po. Sa isang diabetic? Sa isang diabetic po yun, hindi po sa normal na tao. At last week ay naging bisita ng programa ang isang endocrinologist na representative sa Pilipinas ng International Council on the Control of Iodine Deficiency Disorders na walang iba kundi si Dr. Teofilo San Luis. At ibinahagi naman niya sa atin ang mga dapat malaman tungkol sa sakit na dulot ng kakulangan ng iodine, partikular na ang goiter. Nakaroon din po tayo mga kasama ng natatanging episode para sa mga tinaguriang frontliners sa pakikibaka sa malnutrisyon dito sa ating bansa. Ang ating Barangay Nutrition Scholars. Oo, Rod, naalala mo ba na inaasahang mapapabuti ng lalo ang kanilang paglilingkod kapag naisabatas ang panukala ni Agham Party List Representative Angelo Palmones. Ito ang tinatawag nating House Bill 2889 o ang Strengthening the Barangay Nutrition Scholar Program. At may pakiusap pa nga si Congressman Palmones. Sana po, huwag magsawa yung ating mga BNS sa patuloy ng paglilingkod sa kabila ng kahirapan na kanilang dinadaanan. Huwag silang magsawa. At kami po naman nila Asek Bernie at mga kasamahan natin sa Kongreso, patuloy pong ipaglalaban ito at gagawa po tayo ng mga hakbangan to improve their economic well-being at maipagmalaki nila sa kanilang mga anak, Asek Bernie, pero na pagdating ng panahon ba, sila mismo maghihimok sa kanilang mga anak maging barangay nutrition scholars, maging barangay nutrition workers. Dahil this is a very noble profession and at the same time, a very promising career. Di ba, Rod?
Sana nga ay mabigyang katuparan ang pananaw na ito ni Congressman Palmones para sa ikabubuti ng kapakanan ng ating mga barangay nutrition scholars. Last but not least, mga kasama, Ma'am Bernie, batay sa mga feedback, abay, marami na raw ang bukod sa nagsisimula ng mag-exercise, sumusunod sa payo ni Miss Sunny Rose Orbeta, Vice President po ng Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity, para sila'y maging healthy itong buong 2012 and beyond. I just want them to know, to be just mindful of what they put in the mouth. You know, na hindi basta-basta kakain ng kakain, no? And then, number 2, moderation. There is no bad food. It's all bad quantities, no? So, yan. So, as I said, kakain sila ng 6 na mangga, hindi maaari. Or yung mga 1 kilo of lanzones, hindi maaari, no? So, and then, of course, to be more selective, to plan their meals ahead of time, and the right amount and the right kind of food, Rod, should be available to the family. Hindi lang yung special occasions na meron silang fruit, grapes, or not necessarily grapes, any orange, any cheap papaya or all that, no? But it must be available to the whole family. Hindi lang on certain days, but all year round. Ayan mga kaibigan, we hope na nag-enjoy kayo sa ating pagbabalik tanaw. Kagaya ng pag-enjoy namin sa pagbigay sa inyo nitong opportunity na pagbabalik tanaw sa highlights ng Season 2 ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Samantala po, eto na mga pangalan ng nanalo sa ating text question. Bakit ninyo paborito ang Radyo Mo sa Nutrisyon? Ang 3 unang nakapag-text ng kung bakit nila paborito ang Radyo Mo sa Nutrisyon natatanggap ng libreng tig-100 pisong cellphone load. Dahil wala namang maling sagot dito sa ating tanong, lahat ay tama, kaya unahan lang. Sila ay sina, number 1, excuse me, si Janine Mendoza ng Pasig City. Ang kanyang sagot ay, sapagkat marami akong natututunan. Ang ganda ng pakinggan, ano? Si Olivia Olivar, ang ganda ng pangalan niya, ng Muñoz, Nueva Ecija. Ang sagot naman niya ay kapaki-pakinabang po sa mga tao. Napakaganda ang kanilang mga sagot. Oo. At si Manny Ramos naman ng Olongapo City, ang sagot niya ay maraming natututunan at iba pa. Siguro natutuwa siya sa atin. Congratulations sa inyong 3 at maraming salamat sa inyong pagsali. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala sa Radyo Mo sa Nutrisyon. At salamat ng marami sa inyo na yung mga mahal at tapat na listeners sa DZXL 558 kHz at viewers sa www.rmnnews.com. Kung kayo pala ay may gustong topic na pag-usapan namin, pwede nyo pong i-suggest yan, ipadala lamang sa aming text question cellphone number. At dun din sa Facebook account, pwede rin kayong mag-comment doon kasi pwede kayong maging friend ng Radyo Mo sa Nutrition sa Facebook. Hanapin nyo lang po yung Radyo Mo sa Nutrition, i-click nyo lang yung like at friends na tayo. At kung nais nyo namang mapakinggang muli ang naging programa ngayong hapon at ang mga nakaraan, punta lamang po kayo sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan mga kasama, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyo pong lingkod, Asek Bernie Flores. Ako naman po si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. Mula sa National Nutrition Council.